ang ating topic for the servant leadership. Ito rin kasi yung nakabigla, ito rin yung tinuro ko last time na tinapik to. Pero today naman is ihimay-himay naman natin ito. And gusto ko rin na parang magkaroon din tayo ng discussion kasi since lahat tayo dito is very mature na dito sa church. Mature Christian na tayo, marami tayong alam, marami na tayong natutunan, ilang years na tayong Christian. And for sure, yung knowledge natin is hindi lang ganun kababaw and marami na tayong okay. So for our text today is Matthew 20:25 to 28. So, basahin ko po. Verse 25, Jesus called them together and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and gave his life as a ransom for many." So, next po natin. What is greatness? So, ano yung greatness? So, ako muna. So, based dito, meron nagsasabi, being great is, example, being extraordinary. So, some people say greatness is becoming extraordinary. And also, greatness is able to accomplish something that has no one else. Next, some say naman, greatness is measured by popularity. And lastly, greatness, syempre, great ka pag may power and authority. So, parang, siguro na kaya, in one word, ano ba yung greatness? Ano ba yung greatness? Para sa inyo? In one word lang. Magaling. Dan, ikaw, ano yung greatness? In one word lang. Paano masasabing great ka? Paano masasabing great? In other words. Kakaiba? Kakaiba ka sa nakita? So, true greatness means is power and authority talaga. Kung nakita niyo yung presidente natin o yung mga kaya, di ba ano siya? Great, minsan pa nga your excellency, the great, kung nakita ko yung taong may position, di ba? Ang tingin mo sa kanila great. Katipalaan, di ba? Pero, when understanding sa in the Bible, Jesus' definition of greatness is like the opposite of what we have been hearing from the society. So, if we read the context again, okay, next. Quick context muna tayo sa Matthew 20. So, okay, next. Okay, next. Isa pa. Yan. So, ang context ito, bakit sinabi ni Jesus yung following verses? Si James and John, gusto ng position. Diba? Ang sabi dito, say that these two sons of mine are seated at one at your right hand and one at your left in your kingdom. Yun yung inaasahan nila Inaasahan nilang greatness. Siyempre, ikaw ba naman,
kilala mo na si Lord noon, kasama mo na si Lord noong unang panahon. Siyempre, alam mo nang nakila siya, alam mo nang may hari siya. Siyempre, ang inaasam mo din, makasama siya sa kanyang kingdom. Kaya inaasam niya eh. Nasab ni James and John na, Lord, pagdating mo sa kingdom mo, sana may posisyon ako doon sa iyong katabi. Yun yung greatness eh. And next, yung other disciple God said, so sa Matthew 24, sabi, when the 10 heard it, they were indignant about the two brothers. Diba? Yung nakita nila ito, parang naingit sila dito. Nagalit sila doon sa dalawang brothers. Kasi, sabihin na natin yung, ingit sila. Di ba si Peter ang first disciple niya? Kung ako siguro yung unang nakilala ni Jesus, tapos mas kakilala ko na si Jesus noon pala. Mas kayo, mga baguhan, tapos sabihin yung ganun nga seniority. So, ganun talaga tayo eh, kahit naman sa work, sa social natin, social status, may seniority tayo eh. Dapat ako yung unang mapopromote kasi ako yung nandito na matagal na eh. Ako yung marami na na-embag dito. Kaya nga dapat pag sa work, guilty din ako din. So, matagal na ako sa, may experience na ako, tapos may mga dumadating na bago, tapos sila pa yung nakabigyan pansin. Kaya ako parang nabigyan ko na lahat eh, na kulang na lang, mag-resign na lang, kaya gano'n na lang ginagawa ko eh. So, ganun yung standard natin eh. Pero yung sinabi ni Jesus, iba-iba dito eh. Then comes sa Matthew 26. So, biglang sinabi ni Lord dito, not so with you instead, whoever wants to become great among you must be your servant. So, what is a servant ba? So, history, servant dati is pinaka-lowest class in the economic structure of society. So, they were treated as more possession without rights and privileges. So dati, ang servant is parang katulong ka eh. Parang wala kang parang minamaliit ka kung tawag sa mga Pilipino dati ng idyo, ganun yung mga parang class ng servant eh. So ayun, what is a servant ba? Ano lang, mabilisan na. Kasi, ano ba yung sinasabi dito ni Jesus na great among you must be your servant. How can that be considered the greatest? Discussion of question. What is a servant and how can they be considered the greatest? Being a servant is willingly giving yourself. It's how you serve. And yung greatness dito sabi sa a servant is someone whose greatness is not in how many people you serve, but in how willingly they can love, obey, and serve. Then doon makakali greatness ng Pinas. Yung willingness to be selfless for others. Sabihin ko. Yung servant, parang unprivileged, no? Hindi ka, wala kayong privilege, Kaya ikukulit mo siya sa greatness, parang, kaya mo tatanong mo tao, paano mo maging great yung servant? Halos wala ng privilege yung servant, hindi mag-ibig. Pero kung sa biblical sense, parang
binibigay niya yung buhay niya. Yung para sa kanya, yung great place para dapat sa kanya, ay inaalis niya po, hindi yung buhay yung binibigay niya. Yun ang pagiging greatness. Yung servant na yung buhay niya, binibigay niya para sa kanya yung position yung servant. At doon niya tawag siya great. Then, walang ang yung para yung privilege na para sa sarili niya, eh, inaalis niya ito instead. Yung tao na kinakaw sa kanya na, kasi ginawa ng Panginoon. Inalis niya yung pagiging na niya, yung Diyos ko na, instead, hindi niya sarili niya. Kaya yun ang naging kaya tinawag siya great. Doon parang gano'n. Tumalik na. Hindi. Sa servant, in the word standard, is simply you give service to others. But in biblical servant means you give service, humble service to others for the glory of God. Yun ang kaibahan ng biblical servant. Because you give service, humble service to others so that God will be glorified. Then greatness in the word standard means to attain power and authority. That's the view of the word regarding greatness. But according to Jesus, our Lord, which is our model, true human greatness can be found only in a humble service to others for the glory of God. And yan yung standard ng natin Panginoon. Dahil tututusin, pwede siyang pumunta rito. Taglay niya yung greatness eh. Because He is God. But He lowered Himself. Nubad niya yung kanyang pagka-Diyos. And talagang siya bilang humble servant. So that through His life, we can see in a biblical way kung paano tayo mag-victor. Yun po yung kaya ma-attain mo yung greatness through humble service for others, for the glory of God. In which yung pagsisilbi mo ay ang Diyos ang nag-glorify. That's why in our church, we have this ministry. Ministry means you serve. You're not leading, but you are a leader who serve. Yung po kay mahalong mga naglilingkod sa church ng mga leader. We are not after position, we are not after power, we are not after authority. But we want to serve others because we love them by the love of God that embedded in us. Ayan po yung tunay na service na kaya sa atin. And, yun nga yun eh. Yun yung exact na parang sa na habang inaral ko, ganun din yung isa ko. So, if we look at Matthew 28, sige atin din. Ayan. Sa Matthew 28 sabi, even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and gave His life as ransom for many. Kung ihimay natin yan, the Son of Man came. So the Son of Man, of course, is Jesus' way. Jesus' way was referring to Himself. So it connects Him with the figure in Daniel 7:32-14, who received authority and everlasting kingdom. So, ayun di ba? Jesus has the authority over all that He chose to serve. Then yun, the disciples were thinking about position of greatness, who would sit at Jesus' right and left hand. So Jesus responded by showing them the greatness in God's kingdom isn't measured by how many people serve you, but by how willing you are to serve others. Then susunod na sa verse, susunod na paragraph dito is not to be served, but to serve. So ito yung idea, na baliktad sa idea ng mundo. So sa system ng mundo to is, pag may position ka, may power ka, people would serve me. Okay nga yan ang pagsilbihan ko eh. No?
Sa bahay pa nga lang pag meron ng authority sa bahay. Pero nautusan ko sila. Nautusan ko sila, Dad, pwede bang ganito? Pero di ba, ang sarap kaya sa feeling ng ganun eh. May nagsisilbi para sa'yo. Minsan pag nagising mo na lang, may baso na dyan, naka-ready na, may pandesal na, nakakain ka na lang. Ganun, ang sarap sa buhay. Kaya sa vlog ako. Eh ngayon din naman, pinabalik ko din naman kung talagang and mami yung mga pinagagawa nila. Give and take lang, pero mas nag-take ako. Mas take, more take. Okay, ganyan. Pero sa biblical position, responsibility, I serve others. So, Jesus had every right to receive honor service, yet He deliberately took the position of a servant. Ayan. So, He should be the last person serving. Dapat, nung pumunta siya dito yun agad yung una niyang ginawa Nag-serve agad siya. Iniisa-isa niya agad lahat ng mga tao nag-serve siya. Which is dapat, tayo muna yung unang, kung pumunta yung Panginoon dito, tayo muna agad mag-serve Pero hindi muna ginawa niya. So, next. Serve voluntarily. So, how do you serve voluntarily? So, ang sabi dito, the best and most dependable servants were those personally volunteer to serve. Siyempre naman, pag yung servant mo is willingly siya, binigay niya yung sarili niya, siyempre mas okay yun, di ba? Kesa yung napilitan, mag-serve ka naman dito. Dito sa, example natin dito sa church is, magturo ka naman ng Sunday school. Dahil parang kung di ka willingly gusto, ano nangyari? Madideliver mo ba ng maayos? Di ba parang pwedeng kakaiba yung ma-deliver mo, magkamali ka pa kung ano-ano mo masasabi mo. So, how do you serve voluntarily ba? So, ayan, ano tayo? Sige. Because we're only living. Kung bakit kailangan natin makapag-motivate? Because the motivation that we send to us is the love of Christ. Without the love of Christ, kapag
siya sa Christian. Kasi una, tulad siya nung fix ni Pastor. Meron tayong love eh. Dahil fruit of the Holy Spirit yun. The moment na na-receive natin ang Panginoon, automatically, nasa atin yung Holy Spirit, nandun yung fruit. Kaya, makagawa natin magsilbi sa iba, out of love. Na kahit hindi kayo ibigay, mga gawa mong ibigay, dahil gusto ko ibigay na sila sa atin. That's why we can serve voluntarily. Out of sa ating puso, na paglingkod tayo sa iba. Dahil yun yung fruit na binigay sa atin ng Panginoon eh. Dapat, diba, yun ang unang fruit. Ikalawa, sabi ng Panginoon sa Matthew 22:40, many are called, but you are chosen. So, ibig sabihin, kung ikaw ay napili ng leader nyo o ng pastor nyo, na maglingkod sa isang certain ministry, take it as a privilege. Kasi, sabi ng Panginoon, many are called, and you are chosen. Isipin mo na lang, ilang bilyon yung tao dito sa mundo. At ikaw'y pinili ng Panginoon para maging representative niya. Diba isang colon yung para sa Panginoon? Yung sabihin na, ay, kukunin kita kagawad na representative ng barangay. Proud ka na eh. How much more kung yung Diyos yung pumili sa akin? Kaya, take it as a privilege, isang malaking pribileyo. Kaya yung magdadrive sa'yo, to serve voluntarily sa ating Panginoon. Tama po yung sinabi ni Matinel, talagang dito talaga pumapasok yung heart natin. Gaya ng message kanina ni Pastor Jude, na overall, papasok dito talaga yung sa puso natin, nanggagaling sa puso natin. Kasi kung nanggagaling lang sa kaisipan natin, tulad na sabi ko Pastor kanina, na hindi tayo nagiging masaya sa ginagawa natin kung galing sa sarili lang natin. Pero kung ito'y nanggagaling sa puso natin, serving natin, talaga po nandoon. Kaya nasabi ako yung serve tama po yun na gaya na nag-ano sila sa akin na yung birthday na lahat ng mga kapag-ayan sabi nila, si Tita Will, ang bilis tawagin. Pero sa totoo lang, sabi ko, yun ay nagagaling sa Diyos. Sabi ko na talagang yung special skill ko na even na madaling araw pag kailangan ako, is susugod ako para yung katulad sa nila, lagi na yan, hindi madaling araw na ito masama pakiramdam ko. Kahit nasabiwan ko pa ako, doon ako. Dahil yun ay binigay ng Lord na sa pag-service natin. Ang sarap po sa puso na yung magsaserve tayo ng voluntary na magagaling sa Diyos yung ating ginagawa. Kasi kung tayo ay sabi ay magpapagalingan nila, hindi po magiging ako yung gawain natin. Ang mahalaga dito, yung Diyos talaga makakakita sa puso natin kung tuloy na talaga tayo mag-serve kay Lord ng voluntary. Is sa bahay. Kasi kung sa bahay kung ginagawa natin, sabi ni Lord na talagang any request na talagang ginagawa. Kasi masaya tayo na mapagbibig ko natin sila na hindi natin kinakailangan na ibigay yung reward. Kung ano na lang yun extension or gift na lang binibigay ng reward masaya pa rin lang po sila kung may reward na binibigay yung mga anak natin. Pero lagi natin talaga mga kapasilid na yung paglilipon natin, kahit na sabihin kung ano na kita, ikaw na lang ang gumagawa. Basta as long na masaya tayo na maglilipon sa Diyos. Hindi tayo maghahanap na, oy kapatid, tulungan mo naman ako, may kapatid, ikaw naman dito. As long na masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo kailangan na humingi ng tulong sa kanila. Kasi si Lord na yung magpana, magbibigay ng salvation sa kanila. Kung talagang gusto natin kung celebrate sa The best and most dependable servant were those who persevered were obtained to serve. So, Kasi wala akong diyan kasi sa John 14:23, nakasulat po dyan, sinabi ni Jesus,
the foundation of love. Kasi yung heart natin na wala tayong love sa God, para hindi yata tama ang pag-ibig natin kung wala talaga tayong love. So, first, love making us a real relationship with God, na meron talaga tayong pag-unayan sa Panginoon. Pero, yung sinabi na dyan sa John chapter 14 verse 23, sinabi ni Jesus, if you love me, you will do whatever I command. Yung sa sinasabi niya sa English. So kung mahal mo ako, gawin mo ang mga sinasabi ko, mga salita ko. So ibig sabihin, yung proof na talaga not to say, not in words only, nasabihin natin sa Lord na I love you Lord, pero wala proof. Yung sinasabi ng Panginoon yung love kasi, hinahanap ng Panginoon dun sa mga gawa, sa pagtupad natin sa mga sinasabi niya sa atin. It is not enough na sasabihin natin sa Panginoon, I love you Lord. It's not enough. Pero yung sinabi niya doon sa sabi niya, kung talagang mahal mo ako, gawin mo ang mga sinasabi. At sinasabi niya, mahalin ka ng ating Ama. Yun yung kasunod nun eh. Pag ginawa natin ang kalooban ng Diyos, mamahalin daw tayo ng kanyang Ama, at siya at kanyang Ama kasama yung nagmamahal sa kanya. So, ibig sabihin, to prove that your Father in heaven and Jesus Christ His Son, na talagang mahal na mahal ka niya, kung nandiyan ka talaga sa ministry, involved ka talaga sa gawain. Kasi the purpose of the church, why? Hindi lang tayo pupunta dito para lang nagtitinginan lang tayo, no? Or I am exempted this ministry. Dito lang ako, upo lang ako. Hindi ganon, no? Hindi ganon. Kasi ang purpose of the ministry, hindi lang tayo taga-upo dito. Hindi taga-upo lang. Kasi ang purpose ng Panginoon, 2,000 years ago, sinabi ng Panginoon, go ye into the whole world. Yun ang purpose niya, sabi niya, and make my disciples all nation. So kung Tagalogin po natin yan, gawin niyo mga alagad ko ang lahat ng bansa. So nandito tayo ngayon sa bansang Pilipinas. Involved tayo sa tinatawag na ministry or discipleship. So yung discipleship po mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan ay the followers of Jesus Christ, the student or believers. Tayo, mga disciples tayo. Marami na tayo. Around the world siguro, billion of Christians, billion of followers, disciples. So yun po mga kapatid, ang nakalulungkot po mga kapatid, from the beginning, ang church po, marami pong church, yung mga old church, yung mga dating mga church natin, mga evangelical church na nakikita natin. Tumanda na lang sila, upo na sila, minsan marami silang papansinan, hindi na sila papansin. No? Kasi iba mayaman, hindi na sila nagkakamayan. Kasi wala na silang pakialaman. So what happened? Bakit? Ano nangyari sa mga Kristiyano? Bakit hindi na sila nagpapansinan? Kasi meron silang mga gap, may mga gap na sila. But we are a Christian, hindi nagbabago yung ating mga relationship. No? Hindi nagbabago ang ating communication because we are active workers of our Lord Jesus Christ. We are disciples. So yun po mga kapatid, hindi nagbabago yung ating mga puso sa paglilingkod. We serve each other, we serve this church na nandito lang, matagal na tayo sa church na ito. Yan po yung ibig sabihin ko mga kapatid. So yun po yung kunti kong aking share na our love prove what we have done. Doon yun. Ang question ko po, ano po ba yung pinaka-chief end ng servant? Bakit tayo tinuturuan ni Jesus? At siya mismo naging servant. Ano yung pinaka in biblical end for yung eternally speaking? Ano ba yung pinaka tinuturo sa atin? Bakit tayo tinuturuan at bakit
Christ, ano, hindi po siya namili ng mga matatalino o may mga posisyon sa gobyerno o malaking tao. Ano ba yung pinili niya? Yung mga bababa ang posisyon o yung mga ito yung mga tao na pinagdidirihan, no? Hindi naman sa ano, kasi syempre, mangingis ka, mabaho yun. So yun yung pinili ni Jesus para maging servant niya, maging manggagawa niya. So ang ano po dito yung nakikita kasi ng Panginoon, yung compassion sa puso ng isang servant. Si Jesus Christ po, Diyos siya, pero nagbugas po siya ng paa ng mga servant din, ng mga mababang tao sa lipunan. Ano ba yung pakikita natin doon? Yung hindi po tayo mamimili kung sino yung ating tutulungan, kung sino yung ating pagsisilbihan. Lahat po, sabi nga ng John 3:16, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, ang mundong ito. Therefore, lahat ng nasa mundong ito, mahal ng Panginoon, except doon sa kasalanan. So, yun po yung pagiging servant. Malawak po yun. Malalim. Sabi nga, yung pagmamahal ni Jesus Christ, dapat na-adapt din natin. Namahalin natin ang ating kapwa. Hindi dahil sa masama siya, sinungaling siya, o masama ang stasyon niya, mayroon siyang masamang kriminal siya. Hindi po yung hindi po tayo parang musga. Yung pagmamahal dapat nandito sa puso natin. Hindi po tayo ang magbabago ng isang tao kung bago na siya kasama. Kasi sila nakikipag-community po through spirit sa bawat isa sa atin. The time na in-accept natin si Jesus as Lord and Savior, ano na po yung Holy Spirit na pupuntit sa bawat puso ng tao. So wala po tayo sa posisyon para humusga kung sino lang yung tutulungan natin, kung sino yung tao na tapat, kung sino lang yung tao na malinis. So, wala po tayo doon. Ang mahalaga po, yung pagmamahal, yung compassion, pinakamalalim mo, to serve. Ano ba yung dapat mong i-serve? Di pa na tayo nakakapagbugas ng paan ng mga tao na noon na panahon, wala ko silang mga chinelas, magdumi. Pero ginawa ko yung so, magiging mababa ang kalooban. Pag-abot sa mga tao na nangangailangan na alam naman natin na kung natin isipin kung masama man sila, sinungaling man sila o masama ang reputasyon nila, kung natin isipin kasi ang gusto ng Panginoon magmahal tayo in a condition na ay tulungan mo yan, dahil magpupuntahan yan, dahil tapat yan, dahil yan, tulungan mo yan. So, hindi yun yung ng pagmamahal at saka pag-ibig. Hindi yun yung tumipuro. Ano ba yung pamahalo natin kung tayo magsiserve? Una, tayo nagsiserve sa church dahil sumusunod tayo sa salita ng Diyos na ang church dapat ma-edify at ma-build up, diba? So, mangyayari lang yun kung magsiserve tayo sa isa't isa. Kasi hindi tayo pare-pareho eh. May kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang gift na binigay ng Diyos. So, kung gagamitin natin yung gift o yung talent na nasa atin to glorify God, mamiminister mo yung iba at mamibuild up sila, mai-edify yung faith nila. Ikalawa, ang pinakamahalaga sa lahat, nung tinawag tayo ng Panginoon Jesus at tinanggap natin siya, iniwanan tayo ng Panginoon ng mission na sabi, we must be witness. We must share the gospel. Kaya dapat gawin natin. At pag ikaw'y nakadala ng kaluluwa sa Panginoon, diba? Sabi nga ng Bible yung isa nga lang na kaluluwa na tumalo sa Panginoon, diba? Libo-libong anghel yung nagdiriwang sa langit. So, yung joy na ikakasabi, itawid na ma-experience mo pag nakabahagi ka ng salita. Saka ikatlo, actually yung ginagawa natin dito sa mundo bilang Kristiyano, masabi ng Panginoon, dito sa lupa para lang nasa langit.
dress rehearsal lang yung gagawin natin kapag lilingkod sa harapan mismo ng Diyos. Pagdating ng panahon na nandun na tayo. So kaya lahat ng ito ay dress rehearsal. At yun ay deserve tayo sa kapwa natin tao to glorify God. Dahil pagdating doon sa langit, harap-harapan, tayo magsiserve sa Panginoon. We worship Him, we glorify. At yun ay isang napakagandang achievement kung matatawag. Actually, yung ating Panginoon, nagawa niya yung highest form of ng serving. Diba? He gave life to us so that you will be saved. Kaya yung ano ba yung natawag ng Panginoon na greatness? Diba? Naluklok siya sa kanan kamay. So yun po yung lagi natin isipin. Hindi yung reward natin dito sa lupa. Doon sa langit. At yung madala natin kaluluwa. Ito pa ito. Yung tanong ko kanina, di ba? Sabi sa Bible, a worker deserves his pay. Siyempre, pag ikaw employee, deserve mo yung pay. Oo, magayaran ka. Ganun sa Bible yan. Yes, a worker deserves his pay. Meron bang greatness doon? Meron greatness doon? Sabi sa Bible, Jesus says, so you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. So meron bang greatness doon? Ano? Ang employer, diba? Tumagal ako ng nagsaserve ako, pero hindi ko sweldo. May greatness doon. Ano, may greatness doon. Yun ang question. Kasi, kukulit natin yung service sa greatness. Ang Panginoong Jesus, nag-serve ko ng bayan. Binigay niya yung buhay niya, walang kapalit. Tayo nagsaserve tayo, may kapalit. Diba? Yes. Yung tanong mo, kung yung talagang gusto ko yung meron akong kanina ko pinag-usapan yung place. Bakit servant ako? Meron akong favorite term na natandaan ko kung bata ka ako sinabi sa akin. Remember, service is a privilege. It's not given. It was a very powerful impacting thing for me. Kasi sinabi niya sa akin that service is a privilege. Ito siya na sinabi niya mo eh. Kasi pag may power ka, privilege ka. Diba? Yun yung nag-equate natin eh. So, ayaw natin ilagay yung magiging servant as privilege. We could not see it that way. Kasi pag privilege ka, ibig sabihin, hindi ka servant. May servant ka, under ka. Nung pagkatanda ko, I would always think about it na literal. Okay, serve ako kasi privilege ko. But when I understood it like this. Kaya ka naging privilege kasi dinahal ka ng Panginoon. So kung nagkaroon ka ng privilege na mahalin ka ng Panginoon from being someone who's unworthy of love, kami nga dito eh. Sinabi sa Bible, di ba? We are unworthy servants, kaya ka binayaran, kaya ka binigyan ng pangangailangan mo, kaya ka binigyan, kasi hindi mo kailangan na may na-influence. Nagkaroon ka ng privilehiyo na ikaw ay maglingkod. Kanino ka ba maglilingkod? Hindi ka naman maglilingkod sa tao. Yung higher yung lilingkuran mo eh. You are giving your service to God. You're not giving your service to people. Bakit pa ako naglilingkod? Kasi may nagmahal sa akin. Ay yung privilehiyo ko, naramdaman ko yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya-kaya ko na maglingkod. Diba? It's a very big paradigm shift na nasa isip ko, ano ba ba kasi maglilingkod? But knowing that you were loved, and because you were loved, you can now serve, it's a privilege na kuha mo yung pagmamahal ng Panginoon. And because of that love, kaya ko nang maglingkod. It pushes you, it drives you to go forward. Yung sinabi kayo ng dalawang magkapatid, the Lord, nilagay mo ako sa kanan at sa kaliwa. They were thinking of position. They were thinking that they need power to do something. Kung ilalagay kasi natin sa konteksto ng panahon po nila, they were waiting for a Messiah, and yung Messiah na nasa isip nila dumating, si Jesus Christ. And Jesus Christ, siya yung mag-liberate ng mga tao sa Rome. And that liberation would give them the freedom, and thinking of that freedom, nasa isip
nila. Ako yung magli-lead next and left and right. But Jesus told them, to serve other would be great. Ayun yung greatness mo. Hindi mo kailangan ng power, but you would be great when you serve. Ayun yung privilege mo as a Christian. You can serve now with love. We're not thinking about, hindi mo nag-play yung, ay, magkakaroon ako ng blessing kasi mag-serve ako. But knowing na yung binigay mo na service, saan mo makukuha? Sa langit. Sa heaven mo siya makukuha. Favorite ko yung term na sinabi ni Jesus Christ. There's no greater love than this, than giving your life for a friend. When will He consider you as a friend when you accepted Him? That's your privilege. Kaya mo na siya ngayong paglingkuran. Lahat ng service mo, hindi mo ginagawa ito para sa tao. What drives you to move forward? What drives you to do the things that you cannot do? In your everyday na gawain mo, yung kailangan ko natin isipin, God has put you in that position to further the gospel. And within that, that's your service. In everything that you do, you are furthering the gospel. Nasa trabaho ka, nagpo-program ka, hindi ka na-promote ngayon, you are furthering the gospel. Nagiging dentista ka, you are furthering the gospel. Nasa ministry ka ng jail, you are serving, you are furthering the gospel. Kinausap mo yung kapitbahay mo, you are furthering the gospel. That's your service. Hindi lang po yun yung service sa Panginoon, yung service mo pa, bibigyan mo yung tao ko ng ganito. That's your service, you're furthering the gospel. You're giving these things dahil kulang kang minahal. May privilege kang ma-discover yung pagmamahal ng Panginoon. That's why it drives us forward. Kaya lang yung gusto ko share as paradigm na it's not, huwag natin isipin na, yung greatness na yun, galing yun sa Panginoon. Ayun po yung kailangan natin para natin isipin. Sino ba yung sinuserve mo? Ano ba yung nakuha mo? At bakit mo sinuserve siya? You were loved by God, that's the privilege that you got. And the greatness na ibigay sa'yo, yung Panginoon yung ibigay. That's the reward na makukuha. Lastly, si Lord na, yung Last na po yun. Siguro bago po tayo mag-closing prayer, iniisip ko po si Pastor Judy at si Ate Yoli. Nakipag-pray kasi lobby ng Lord is hindi natin alam baka makaalis na sila 21 or 23. Next year na po ang balik nila. So, nili ko na lang si Pastor Douglas to pray sa harapan. Then, continuous na po yung closing prayer. Tayo kung natin tayo. Ano mo lang yung kay sinabi ni Tuloy, si Judy. Alalahanin natin, ang pagdilikod sa Panginoon ay hindi duty. No? Hindi po yun para naiintindihan tayo ng Diyos duty natin. Ang pagmamahal sa Diyos, ibalik natin yung pagmamahal din. Kasi pag sila yung duty, trabaho yun eh. No? Mapipilitan ka kung minsan. Kaya minsan, napipilitan na nasasaktan tayo, napapagod tayo. Kasi inisip natin, duty. Pero kung iisipin mo, this is the law na dapat ipanan natin sa Panginoon. Yun po yun. So, hindi mo siya. Duty yung paglilin mo. For being a servant, is not like this. Joel, sagutan dito the best and most dependent for servant for those person who are service. Yung depende po ito, mga mature Christian. Alam mo, depende po yung Okay, sila Pastor yun, paid staff sila dati. So, siyempre may sweldo sila. Kasi yun ang kanilang trabaho. So, ngayon, dahil volunteer sila, so hindi sila bibigyan. Pero, yung reward nila sa langit. Okay. Anyway, kung meron naman pagkakataon pa, sila ay
tawagin ulit ni Lord no, sa full time. So, of course, no, doon sila kasi ang pagkaalam natin, no, walang retirement kasi sa pastor. No? So, unless na tawagin ka ng Lord, di ba? Okay. Pero, siyempre, pinapahinga lang sila ni Lord para hindi yung masyadong kasi mabigat yung trabaho nila. So, siguro pinag-aan lang yung kanilang trabaho. So, kung makita natin, yung mga anak niya yung nagsusupport sa kanila. So, makita natin, si Lord talaga fair siya. Fair siya. Dahil, dito wala support, pero nag-support pa rin sa kanila. Okay, so anyway, tayo po ay manalangin. Shall we pray? Father God, sa Panginoon, sa buhay ni Pastor John, at sa tiyon ni Panginoon, sa mga anak, family ni Mr. Pinky, family ni Mr. Joy, Lord, dalangin Panginoon, ang ipapapala sa kanila, God. Lord, salamat po Panginoon that we are privileged, O God, to serve you because you save us, O God. And that's the reason why, Lord, we serve you because you first love us, O God. And in view of God's mercy, dahil sa pinakita mong kabutihan doon sa krus, Panginoon, ang aming buhay ay aming itinatalaga sa iyo, hindi na po amin ito, Panginoon. Sapagkat kami po ay binili niyo ng iyong banal na dugo, sana po, Panginoon, na isuko namin lahat-lahat sa inyo, Panginoon. At gawing labang namin, Panginoon, ang inyong ninanais sa aming buhay. Lord, take over our lives, O God, upang kayo po, magawa niyo po, Panginoon, ang inyong ninanais sa aming buhay. Lord, we pray in the name of Jesus, O God, na lahat dito sa aming Panginoon, we should surrender our lives to you, Lord, because you cannot use us not until we surrender our lives to you, Lord. You cannot work in us, O God. Lord, here we are, O God. We are living sacrifice, holy and acceptable to you. Salamat po, Panginoon, sa itong couple nito, aming kapatid, mga kapatid ito, Panginoon, na iyong ginamit at patuloy mong ginagamit, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever. Amen. Amen. God bless you.